Napag-iwanan ng panahon. Yan ang katagang pumapasok at bumabagabag sa isip ng karamihan kapag pakiramdam nila ay tila walang progreso o di kaya naman walang pagbabago sa kanilang buhay. Katulad na lamang ng isang babae na lumagpas na sa kalendaryo upang magpakasal o makahanap ng katuwang sa buhay. O di kaya naman isang binatilyo hindi na nabigyan pa ng panahon upang makapagtapos ng pag-aaral. Makakapag-enroll na rin sa wakas! Masiglang sigaw ni Robin habang nakatingin sa hawak niyang permit mula sa universidad na kanyang inaplayan. Napakalaking naman ang mga ngiti mo, Robin. Mukhang may maganda kang balita ah. Masiglang tanong ni Manong Biloy, kapitbahay ni Robin at isang tricycle sa kanilang lugar. Naku, masayang-masaya po. Makakapagpalayo na po ako, Manong. Masayang sambit ni Robin habang pinapakita ang kanyang permit sa matanda. Habang si Manong Biloy naman hindi maitago ang galak din sa kanyang mga mata dahil sa magandang balita sa binata. Maganda nga ang balitang yan. Matutupad mo na ang pangarap mo. At naisipan mo pa talagang magkolehiyo? Sabat naman ni Aling Imelda habang bakas sa mukha ang disgusto. Hindi ka ba nahihiya sa edad mo? Mas matanda ka pa sa magiging kaklase mo eh. Pabalam pa na dagdag nito, dahilan upang makaramdam ng hiya si Robin at mapayuko. Unti-unting nawala ang malawak ng ngiti sa labi ni Robin habang dahan-dahang itinatago sa kanyang likuran ang permit. Marahil tama nga ang sinabi sa kanya ni Imelda. Sa edad kasi na 27 ay hindi na maipagkakailan na halos kaedaran niya na ang kanyang magiging guro kumpara sa kanyang mga kaklase. Ngunit, gayunpaman, kabilang lamang si Robin sa mga taong gustong may marating sa buhay. Naku Imelda, masyado ka talagang nega. Sabat naman ni Aling Celia, asawa ni Manong Biloy na noon ay kagagaling lamang sa pamamalengke. Bakit hindi mo nalang tapusin pamamalengke mo bago ka mangialam sa buhay ng iba? Dagdag pa niya. Habang si Aling Imelda naman ay napataas ang kilay sa kanya sinabi. Palibhasa parehong walang narating sa buhay at nalipasan ng panahon. Mataray na sabi nito bago tuluyang umalis sa kanilang harapan. Kaysa naman sa'yo, limot na sa kalendaryo pero hanggang ngayon ay wala pa ring asawa. Bilang naman ni Aling Celia dahilan upang mapahagikik silang tatlo. Mabuti na lamang ay nakalayo na si Imelda at hindi na bumalik at manggulo. Huwag mo nang pansinin yun, Robin. Ganon talaga pag tumatanda na. Pabilong sabi pa ni Aling Celia. Mabuti na lang ay marunong magbiro si Aling Celia. At kahit papaano ay gumaan ang loob ni Robin kahit pa naroon pa rin na kaunting lungkot dahil sa sinabi ni Aling Imelda kanina. Makalipas ang ilang buwan bago tuluyang magsimula ang kanyang klase sa universidad, naging mahirap para kay Robin ang makapag-adjust dahil ilang taon din siyang nahinto sa pag-aaral. Idagdag pa ang hirap sa kanyang pakikihalubilo sa kanyang mga kaklase. Mula sa laki ng agwat niya sa mga edad na mga ito ay mayroon din ng pagkakaiba na mga pananaw. Kaya naman minsan ay nararamdaman ni Robin na ilag sa kanya ang ibang kaklase. Kuya Robin! Tawag sa kanya ni Larry, isa sa mga naging kaibigan niya. Sasama ka po ba mamaya? Magpapalamig na sa mall. Masyado kasing stress itong mga nakarang araw. Alok sa kanya na binata. Mukhang sa susunod na lang ako makakasama, Larry. Marami pa kasi akong tatapusin plates. Malumanay na tanggi ni Robin dito. Bakas naman ang lungkot sa mukha ni Larry. Babawi na lang si kuya sa susunod ha. Dagdag pa ni Robin. Mabuti na lang ay naiintindihan ni Larry ang bagay niyon at ngumiti dito. Nasa pangalawang taon ng kursong arkitektura si Robin at wala rin sa plano niya ang maalis ang pangalan sa Dean Lister. Kaya naman ay todo persige siya. Abala sa pag-iisip si Robin kung paano niya pagkakasyahin ang oras sa paggawa ng plates at trabaho
nang umagaw ng atensyon niya. Robin! Tawag ng pamilyar na babae sa kanya. Ako si Bea, ka-batchmate mo nung high school. Nagpapakilala nito dahilan upang matandaan niya ito. Ah, ikaw yung president ng kabilang section. Kamusta ka? Balik na bati ni Robin dito. Ayos naman, ito, may maganda naman trabaho bilang teacher. Ikaw pa, kamusta ka? Nagmamasteral ka? Sunod-sunod na tanong ni Bea. Pasimple namang napakamot sa batok si Robin. Hindi eh. Kolehiyo pa lang ako. Second year. Utal na sagot niya dito. Tila nakaramdam kasi ng hiya ngayon si Robin dahil ngayon nakikita niya ang layo ng narating ni Bea kumpara sa kanya. Talaga? Anong kurso ang kinukuha mo? Tanong pa nito. Ngunit hindi nababaka sa tono ang pagmamaliit sa kanya nito. Dahil doon ay tila nabunutan naman ng tinik sa lalamunan si Robin. Architecture ang kinuha ko. Casual na sagot ni Robin kay Bea. Aba, ang ganda naman pala na kinuha mo eh. Masiglang sabi ni Bea. Napangiti naman si Robin sa sinabi nito. Nga pala, sali ka sa batch party natin next week ha? Alok sa kanya nito at inabot ang isang papel. Huwag ka mag-alala, tayo-tayo lang naman. Tsaka, ang tagal na rin nating hindi nakita-kita. Dagdag pa ni Bea. Saglit namang natigila si Robin at kahit pa namumuo ang takot sa dibdib niya ay napilitan siyang sumang-ayon dito. Aasahan kita doon ha. Huwag ka mag-alala. Nakangiting sabi ni Bea. Ilang minuto din ang itinagal ng kanilang kamustahan bago tuluyang magpaalam sa isa't isa. At ang natitirang oras naman ni Robin bago ang shift sa trabaho ay ginugol niya sa paggawa ng plate sa kanyang maliit na tahanan. Makalipas ang isang linggo, narito ngayon at nakatayo sa harap ng event si Robin. Malalim ang pinapakawalang hininga habang pinapanood ang pamilyar na tao sa loob ng hall. Nagdadalawang isip siya ng mga oras sa iyon kung itutuloy ba siya o hindi. Base sa mga suotan ng mga bisita ay masasabi niyang malayo na ang narating na mga ito sa buhay. Kumpara sa suot niyang mumurahing ukay, hiram na sapatos at ang kanyang hatid na tricycle ni Manong Biloy. Maya-maya pa ay lumabas sa entrance si Bea. Mabuti na lamang at nakilala siya nito at mabilis siyang nilapitan. Robin, kanina ka pa dyan? Bakit hindi ka pumasok? Nag-aalalang sabi ni Bea bago siya hataking papasok ng hall. Hindi na rin pa nakapalag pa si Robin at mabilis ding nakapukaw ng atensyon ang kanilang presensya, dahilan upang mapahinto at lingunin sila ng lahat. Guys, andito na yung bisita ko! Nasiglang sabi ni Bea bago matamis na ngumiti sa kanya. Iilan lamang ang lumapit sa kanila upang mangamusta habang ang iba naman ay bumalik sa kanilang ginagawa. Masasabi naman ni Robin na naging maayos naman ang takbo ng kanilang batch party noong una. Ngunit masasabi at nararamdaman din naman ni Robin na tila iilan doon ay siya ang naging usapan. Katulad na lamang ng grupo nila Faye, rinig na rinig kasi mula sa kabilang mesa ang usapang ng mga ito patungkol sa kanya. Mula kasi sa kanyang suot na damit at sa estado ng kanyang buhay, ay tila malaking katawa-tawa siya para sa mga ito. Wala man lang klaseng suot, mukhang pilaf pa nga, saad ng isang babae sa grupo nila Faye. Oo nga, tapos tignan niyo siya oh, mukhang tambay lang ang narating sa buhay. Dagdag naman ni Faye. Ang lakas pa ng loob niyang dumalo dito. Nakakahiya. Sabat naman ng isa. Iilan lamang yan sa mga narinig ni Robin. Kaliwat kanan kasi ang pangmamaliit na natanggap niya mula sa grupong yun. Hindi tuloy maiwasan ni Robin na mapayuko dahil sa hiya. Dahil kahit naman siya ay aminadong tama naman talaga ang sinasabi ng mga ito. Dahil para kay Robin, nakakahiya nga namang isipin na heto siya at napag-iwanan ng panahon.
Ang iba kasi sa kanila ay magagara na ang buhay at may kani-kaniyang pamilya na, habang siya nagsisimula pa lang sa hamon ng buhay. Dahan-dahan namang napalingon si Robin sa kanyang tabi nang tapikin siya sa kamay ni Bea. Tila pinapalakas ang loob niya, pilit naman siyang ngumiti dito para ipakitang ayos ang sa kanya ang lahat. Pasado 6:00 na ng gabi na mapagpasyahan na ang lahat na magpaalam. Akala tuloy ni Robin ay makakahinga na siya na maluwag, ngunit agad din siyang nilapitan ng grupo nila Faye, habang bakas ang disgusto sa mga mukha nito. Mabuti na lang talaga at natapos itong party. Nakaka-disappoint kasi na may hindi imbitadong bisita ang dadalo. Pagpaparinig ni Faye at tumawa naman ang mga kaibigan nito. Ang akala ko talaga yung mga successful lang na tao yung imbitado sa party na to. Ngayon alam na natin kung hindi, mataling nasabi ng isa. Sa susunod, kung ako siguro yung tao na yon, ako na lang siguro yung mahihiya. Dagdag pa ni Faye bago siya tuluyang lagpasan ng mga ito. Puno ng palulumong na iwang na natiling nakatayo si Robin sa kanyang pwesto. Pakiramdam niya tuloy ay napakababang uri ng tao niya. Epekto na rin siguro ng mga nasabi sa kanya nila, Faye. Maya-maya pa ay lumalapit naman si Bea sa kanya. Humingi ito ng paumanhin sa inasta ng grupo ni Faye sa kanya. Pasensya na sa mga inasal nila Faye kanina ha. Mahinang sabi ni Bea. Masyado na kasing mataas ang tingin nila sa sarili nila, kaya grabe silang manglait ng kapwa. Gatong pa ni Bea. Ayos lang. Naiintindihan ko naman. Tipid na sagot ni Robin. Tsaka, huwag kang papaapekto sa sinasabi nila, kasi alam ko may potensyal ka dahil sa pagsusumikap mo. Seryosong sabi ni Bea. Hindi man sa ngayon, pero alam ko may tamang oras ka para doon. Kaya tiwala lang ha. Habol pa nito upang lumakas ang loob niya. Matapos ang seryosang pag-uusap nila ni Bea, ay nagpagpasyahan na rin ni Robin na umuwi. Kahit papaano ay napagaan naman ni Bea ang loob niya dahil sa mga sinabi nito. Siguro nga ay mabilis lang siyang nagpaapekto sa mga opinyon ng grupo ni Faye, subalit alam ni Robin na balang araw makakamit niya ang pangarap niya. Kinabukasan, maaga pa sa 4:00 na magising si Robin para tapusin ang mga plates niya. Pilit niyang nilalabanan ang kanyang antok habang nag-iisip ng design sa kanyang dinadrawing na bahay. Ilang oras din ang ginugol niya bago matapos ang isang plate. Tanghali at tirik ang araw, sumabay pa ang mahabang pila ng sasakyan dahil sa traffic, kaya naman mas pinili ni Robin na maglakad na lamang papunta sa kanyang paaralan. Ngunit dahil sa pagmamadali, hindi naman inaasahan ni Robin na lulusot ang kanyang paa sa maliit na kanal. Isang malakas tuloy na daing lumabas sa bibig niya at ang sunod-sunod na paglipad ng mga plates na ginawa niya. Mabuti na lamang ay lumapit kay Robin ang tindero ng panlamig para tulungan siya. Ganon din ang isang kamay para iabot ang mga lumipad niyang plates. Salamat po. Pagpapasalamat niya dito. Walang anuman. Sagot naman ng isang lalaki na sa 40s. Ikaw ba ang nagdisenyo ng mga bahay na yan? Tanong pa nito dahilan upang pasimpleng tumango si Robin. Maganda ang mga design mo. Puri nito na ikinangiti naman ni Robin. Kung gusto mo, pwede kang mag-apply sa kumpanya namin. Alok naman nito na ikanaliwanag na mukha ni Robin. Ngunit unti-unti ring nakaramdam ng lungkot si Robin. Wala pa po kasi akong college degree. Tsaka po, baka po hindi ako pumasa sa standard nyo. Malungkot na paliwanag ni Robin na mabilis na ikinailing ng lalaki. Nag-hire kami ng young talents at mukhang ipapasa ka doon. Basta magdala ka lang ng portfolio at mag-apply ka bilang intern sa kumpanya namin. Saad naman ng lalaki bago iabot ang kanyang calling card kay Robin. Nag-aalangan man ay nagawang tanggapin ni Robin ang papel at nagpaalam. Naroon na naman ang pakiramdam na mababang tingin sa sarili
habang nakayuko niyang tinatahak ang daan patungo sa paaralan. Ngunit sa kabila naman noon ay nararamdaman niyang hindi naman masamang subukan ang isang bagay, lalo na kung yun pala ang magpapabago ng takbo ng kanyang buhay. Makalipas ang 8 taon, masasabi talaga ni Robbie na maraming nagbago sa loob ng 8 taon. Maliban sa nakatapos siya ng pag-aaral, ay malayo na rin ang narating niya sa buhay. Malaki din ang pagpapasalamat niya sa mag-asawang Biloy at Celia dahil ito ang tumayong magulang nito kahit papaano. Pangalawa, malaki ang pasasalamat niya dahil sa kumpanyang tumulong sa mga gastusin niya sa paaralan at ang magandang recommendation nito upang makapagtrabaho siya sa ibang bansa. Maingay na rin ang pangalan ni Robin bilang isang arkitekto sa ibang bansa. Sa ngayon naman ay nagtatayo sila ng kanyang asawa na si Bea ng isang maliit na business para sa kanila ring pagkakitaan. Hindi raw makakadalo sila Faye sa batch party. Malungkot na sabi ni Bea, habang si Robin naman ay napatango lamang sa sinabi nito. Noong nakarang araw lang din kasi nila natanggap ang balita na bumagsak lahat ng business sila Faye dahil sa mga nag-pull out ng mga investors. Pero gayunpaman ay nagawa pa rin tulungan ni Robin si Faye sa kabila ng mga nangyari noon. Malayo man ang narating ni Robin sa buhay, ay naniniwala siya na mas malayo pa ang mararating niya. Sabi nga nila, may mas magandang plano ang Panginoon. Papa! Kailan pa ako magkakaroon ng sariling bahay? Inosenteng tanong ng kanyang panganay na lalaki. Ngumiti naman si Robin at pinuhat ang anak. May tamang oras para doon, anak. Kaya dapat handa ka pag dumating ka na doon. Sagot ni Robin sa kanyang anak. Tamang oras? Matagal pa po. Hindi pa pwedeng mamaya. Tanong pa ng kanyang anak na ikinatawa niya. Hindi pa mamaya, anak. Hindi mo kailangang madaliin ang mga bagay. Dahil ang buhay ng tao ay may sariling takbo. Maiwan ka man ng lahat, basta alam mong nasa tamang takbo ka. Balang araw, mararating mo yung buhay na para sa'yo. Mahabang paliwanag niya. Isang mabagal na tango naman ang sinagot ng kanyang anak. Animoy naiintindihan na ang sinasabi ng ama. Masaya naman si Robin na naipapaliwanag niya ang mga ganoong bagay sa kanyang anak. At alam niya, balang araw ay mas maiintindihan nito na maiwan ka man ng panahon, darating pa rin ang tamang oras para sa'yo. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!